So, ayun po, magandang araw na naman po sa inyo lahat dyan. At welcome again to J-Lat Vlog. At welcome again sa mga viewers po namin, sa mga prospect buyer po namin, at sa mga naging kliyente po namin. Magandang araw po sa inyo. So, ayun po, for today's episode po, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Talugtog ulit. Ayun po. At ito nga po ay, meron po tayo titignan ditong 3 hektarya po mahigit ito. 30,000, 30 per square meter yata, sabi sa akin kanina. Pero sabihin natin, 3 hectare na lang po na mahigit. So, ito nga po ay, itong barangay road po na ito ay papunta po ito sa town proper po ng Talugtog. So, estimate ko mga sa 1.5 to 2 kilometers po ang layo po niya sa town proper. At kitang-kita na po dito yung mga cell site po ng mga telco. So, itong property na ito ay meron pong right of way na settled na daw po ito. Nagpirmahan na daw po sila sa barangay. At ang binigay pong sukat ng property ay 6 by 10. So 6 meters yung kanyang lapad at 10 meters naman po yung kanyang haba. At yun na po yung property. Sa mga puno po na yan, dyan na po mag-start yung property na ibinibenta. At kagandahan po na ito. Sabihin na po namin sa inyo yung totoo para hindi na po kung ano, baka pag-decide po kayo kung gusto nyo puntahan itong property na ito or gusto nyo bilhin. So dito po, mayroon pong sementeryo po dito sa malapit po sa property. Ayan po. Tabi ng property na po siguro sabihin na natin. Sementeryo po ito. At ang kagandahan nga po nito, tahimik po dito. Wala po kayo kamarites. Ayan po. Wala kayo kakawentuhan. At yun nga lang po ay sa gabi lang po sila nagmamarites. Ganon. Sa gabi sila dumadalaw. At dito naman po ay hindi na kailangan ng aircon dahil kusa po lumalamig yung panahon. Hindi po, biro lang. Pinapatawa ko lang po kayo. So ito na po, puntahan natin, pasukin natin tong area na ito. Itong 3 hectare po na binibenta. At ang presyo po ng property na ito ay meron pong asking po na 3 milyon. Ayun po, 3 milyon po. At sagot po nila yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. So ito na po yung property na binibenta po nila. May mga sari-saring puno po na tumubo dito sa property. At bro, ilan yung ano nyo to? Ilan yung fish pan? Dalawa? May dalawa pong fish pan po ito. 2 yung fish pan niya. O sige, 2 po yung fish pan daw po niya. Hindi po dalawa. Ayan, 2 daw po yan. Loko-loko kayo. Dalawa po yung fish pan po niya. At maganda po siya. Maganda po siyang i-develop. Sa mga naghahanap po siguro ng mga pwedeng gawing private cemetery. Ayan, or ano ba tawag doon, yung kulumbaryo ba yun, yung ano tawag doon, yung mga basta yun na po. Mga naghahanap po na pwedeng gawing cemeteryo o private, ano po, baka pwede po ito. At pwede na po ang residential kasi dito sa part na to ay mga bahay na po dyan. Ganoon din po dito sa part na ito may mga bahay na po dyan. So hanggang kaya boss yung ano, boundary. Di pa, doon pa tayo sa dulo. May napapalayan pa sa dulo. Ay, may napapalayan pa. So may nabubukid daw po sa dulo po ng property. Malaking fish pan. Malaking fish pan. At ito bro, boss. Yan, konti yan. Kasama yan. So ito po pala ay ano, meron pong terms yung may-ari itong property po na ito. Pwede daw po 2 gives yung payment. Ayan, pwede po daw po 2 gives. Pag-usapan nyo na lang kung anong klaseng ano po yun. Pero sabi po ni seller, pwede daw po 2 gives yung pagbabayad sa halagang 3 milyon. Kung gusto nyo pa i-negotiate nga yung presyo, kausapin natin yung mismo may-ari na nagbebenta para may sarado nyo na po o may close deal nyo na yung usapan nyo po about dito sa property po na ito na ibinibenta po nila. Ayan, so puntahan po namin yung kaya namin puntahan dahil ito po ay 3 hektarya. Medyo maluwang-luwang po ito. At maluwang po yung bakanting lote na gusto nyo i-develop. Pwede yung tamnan ng mga mangga, kagaya po ng ganito dito sa kabilang property. Mga mangga po yung nakatanim. Ayan, so ito yung fish pan po niya. Hindi daw po ito na tutuyuan. So ibig sabihin nito bro, may ano, boss, may bukal. May isda ito, pero dito na ano, natutuyuan nga ta. Hindi siya natutuyuan. Ayan. So yung kakawayan kasama pa yan. Pati yan. Yan, pati yung nabubukid. Ayan. 3 hectare in 34 square meter na sabi niya no. Pero 3 hectare na rin sabihin natin. Mahigit 3 hektarya.
May mga puno ng kawayan, maraming puno ng kawayan, may mga Madrid cacao, ano po, mga acacia. Ayun po. Pero yun nga po, kagandahan po nito, yung kanyang right of way ay nakaalong cemented road, barangay cemented road, 2 lane, 10 meters by 6 by 10, 10 meters yung kanyang haba at 6 meters yung kanyang lapad. So ibig sabihin 60 square meter po siya, yung kabuuan. 10 Sukat. meters lang ang rough road. 10 meters na yung rough road niya. Pero pwede na ipasemento ni buyer yan kung sakali. Ulitin ko po, ang sagot ni buyer ay capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. Ganun din po si buyer naman po, sasagutin niya ay transfer of title, relocation survey. Kung gusto nyong ipa-relocate, sa inyo po yan. Pero mas maganda nga po may pa-relocate natin before nyo po bilhin itong property na ito, para ma-make sure po natin na itong property na binibenta ay ito talaga. Ayan po. At deed of sale, sa buyer na rin po yun. Magkano lang din naman po yun. Pero naman po tayong judetic. Meron naman po tayong attorney na mura naman po maningil, magbibigay ng discount. At ganoon din po kung gusto nyong ipalakad yung transfer of title po sa amin, meron po tayong kakilala na pwedeng tumulong sa atin upang i-transfer yung title na ito. At babayaran nga lang po natin yung kanyang tinatawag na professional fee. Ayun po, magkano lang din naman po yun. Unlike po sa seller na malaki po yung babayaran niya, documentary stamp, tsaka yung capital gain tax 7.5%, at yung kanyang porsyento ng kanyang ahente na 5%, kaya mas malaki po ang gagastusin ni seller, unlike po kay buyer. Pero both side po talaga meron po kayong obligasyon. Yun lamang po ang ano doon. At 30,045 square meter yung kanyang sukat. 30,045 square meter. Ayan. So ito na po yung property. Papaikutan ko na lang po ng video dahil ng camera, dahil hindi ko po kayang libutin itong 3 hektarya po nito dahil medyo may kainitan na po. Pero mahangin naman po siya. Ayan, ang weather po dito maganda. Sa umaga hanggang tanghali maliwanag, maaraw, pero sa bandang hapon ay uulan. Yan. Pero tag-ulan na rin po kasi. Ayan po. So ulitin ko po, ito po ay may 2 o 2 na fish pan. At may kapitbahay na po kayo. Tahimik po yung mga kapitbahay nyo. Kahit may pagkwentuhan po kayo dyan, ay hindi po kayo didinggin. Ang kagandahan nito, kahit wala kang aircon, lumalamig. Ang kagandahan nga po nito, kahit wala kayong aircon, bigla pong lalamig yung inyong klima. Pero biro lang po yun. So hanggang dito po muna. Sa ngayon po ano nga po, sa ngayon po takot na lang po yung mga yung may mga wag na lang sabihin. So yun po, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.